Hindi kita iniinsulto sa mga sinabi ko. Gusto ko lang pag-isipan mo ito ng tama. I can give you everything you want. Besides, we're very compatible in bed, right? Don't lie. I know you enjoy it too. Patuloy pa na pagpupumilit ni Sergio na mulang buong mukha ni Camille dahil sa sinabi niya ng lalaki. Nagagalit siya dito dahil nagagawa pa talaga nitong magsabi ng ganong nakakahiyang bagay. Please, hindi mo na kailangan pang magsabi ng mga ganyang bagay dahil hindi na magbabagong isip ko. Ani Camille na nakakuyo ang mga kamao. Why? Mali ba ako? Muling tanong ni Sergio na halatang nang aasar. Sa maikling panahong nakasama niyang babae, ay kabisado niya na ito. Kung kailan ito nahihiya o nagagalit. Napakasama mo, bulalas ni Camille na mataas ang boses at saka marahas ang ibinaling ang paningin sa ibang bagay. Pulang-pula ang kanyang muka at nagiinit ang kanyang pisngi at punong tenga. You know this is not all I can give you. Sergio pointed out again. Determinado siyang mapapayag ulit si Camille sa gusto niya. Being with me, mas malaki ang potential mong mas makilala sa larangan ng fashion industry. You will be able to get ahead of your peers and be recognized. Hindi lamang sa Pilipinas, kundi pati na rin sa ibang mga bansa. Nais mo bang mag-aral ng fashion sa Paris? Alam mong walang imposible pagdating sa akin. Hindi ba mas madali ito kaysa magpakasubsob sa pag-aaral? Lihim na nakagat ni Camille ang pang-ibabang labi. Talagang ang tulad ni Sergio sa isang excellent businessman? Ay, kayang-kayang hawakan ng isang tao sa pamamagitan ng isang salita lang. Ang sinamang taong nakakaharap sa tukso na ito ay talagang magiging marupok. Pasimpleng kinurot ni Camille ang kanyang palad para magising sa panunuksong iyon. Ayaw niya magpadala sa mapanuksong salita na isang gwapong lalaki na kampon ng demonyo. Gusto kong magtagumpay sa sarili kong paraan at hindi sa pamamagitan ng gusto mo. Determinadong sagot niya. Sa sinabi niya nakaharapin na pangisi si Sergio. Camille, do you know how naive you are? Sa palagay mo ba ang pagiging matagumpay ay maaari lamang makamit ng may 5 o 10 taon na pagsisikap? Hindi lang 2 years ang fashion. Kailangan mo pang mag-aral, matuto, sumali sa malalaking fashion design projects. Tell me, which of the ones I mentioned don't need money? Yun ang masakit na katotohanan sa mundo. At alam yun ni Camille. Alam niyang ang lahat ng bagay sa mundo'y pinakikilos ng makapangyarihang pera. At kung wala kang pera at walang pamilyang susuporta sa pangarap na hindi ka makakarating sa tuktok. Naramdaman ni Camille na uminit ang sulok ng kanyang mga mata at parang mapigilan ng luhang nagbabadya. Tumuloy kinagat niyang marin ang kanyang mga labi. Sa pagkakataong iyon ay umukil-kil sa isip ni Camille ang masakit na katotohanan. Na nag-iisa siya sa mundo at walang kakampi bukod sa kanyang sarili. Samantalang hindi matiis pa ni Sergio na nakitang nasasaktan si Camille sa kanyang mga sinabi. Kaya naman, ginagap niya ang malambot at maliit nitong mga kamay. Come back to me. Hindi ba mas mabuti yon? Masuyo niyang wika pa. Sandaling namayani ang katahimikan sa pagitan ng dalawa hanggang si Camille na ang bumasag ng katahimikan. Mr. Reynoso, talagang naintindihan mong mga ordinaryong taong tulad ko. Tulad ng sinabi mo, napakahirap magtagumpay ng walang kahit na ano. Pero ang success na gusto kong makuha ay galing sa pinaghirapan ko. Sa marangal at patas na paraan. Hindi dahil nakuha ko ito sa kahiyan at panlalamang sa kapwa. Ani Camille sabay hila ng kamay niyang hawak nito. Hindi na ako babalik sa'yo. Kaya sana tuparin mong pangako mo at irespetong kabayaran na hiningi ko. Ang maging malaya sa'yo. Dagdag pa ni Camille na may pinalidad ang tono. Hindi inaasahan ni Sergio na pagkatapos ng lahat ng kanyang mga sinabi ay pinili pa rin ni Camille na tapusin ang kasunduan sa pagitan nila. Pinalampas nitong magandang oportunidad na nais niyang ibigay sa babae. Natigilan si Sergio at hindi nakapagsalita na para bang naumid ang kanyang dila. Ngunit ang mga mata nito ay may lalim kung tumitig na para bang napakarami nitong gustong sabihin sa kaharap na babae. Are you really sure about this? Maya-may tanong ni Sergio sa seryosong tinig. Mabilis namang tumango si Camille sabay dukot sa bag ng notebook kung saan nakalista kung ilang beses silang nagtalik. Ayon kasi sa kanilang kasunduan, matatapos lang ito sa oras na umabot na yun sa 100 beses. Kunin mo ang notebook at i-check. Babayaran ko sa iyo ang 500,000 kahit na anong mangyari. At huwag kang mag-alala,
Hindi ako mapagsamantalang tao. Babayaran kita kahit na mamatay ako kakatrabaho. Matatag na saad pa ni Camille at sa kanila pag ang notebook sa compartment sa tabi ng lalaki. Ang kaninang malamig na anyo ni Sergio ay nagdilim. Makailang ulit na siyang nagpakumbaba kay Camille pero masyadong matigas ang ulo nito at paulit-ulit siyang tinatanggihan na unang beses niyang naranasan sa isang babae. Ngunit nang isipin niya na naisave niya ang kanyang lola at ang kanyang maling akusasyon laban sa kanya, kinokontrol niya ang kanyang galit. Nang mga sandaling iyon ay parang gusto niya itong parusahan hanggang sa magmakaawa to sa kanya at sabihin hindi na makikipagtalo pa. Sa wakas narinig ni Camille na nag-click ng pintuan ng sasakyan nito na ang ibig sabihin ay bukas na yon. You better be brave always. Tura ni Sergio sa malamig na tinig. Natigil si Camille sa akmang pagbukas ng pinto ng sasakyan dahil bakas ang sarkastiko sa tinig nito nang sabihin yon. Alam niyang sa mga oras na yon para kay Sergio ay isang malaking kahibangan ang naging desisyon niya. Ngunit alam niya sa kanyang sarili kung anong gusto niya, hindi niya pagsisisihan ang desisyon niyang ito. Hindi na nilingon pa ni Camille ang lalaki at nagtuloy-tuloy na siya sa baba ng magarang kotse. Mabilis ang kanyang lakad na para bang hinahabol siya ng 10 kabayo. Gusto niyang makaalis kaagad sa lugar na yon dahil natatakot siyang baka bigla itong bumaba at muli siyang sapilitang isakay. Samantalang naiwan naman si Seryong nakatitig sa notebook na iniwan ni Camille. Wala sa sariling kinuha niya ito at binasa. In almost a month, they slept together 57 times. He had never imagined himself to be that last fool. Ngunit hindi niya maipaliwanag kung bakit pagdating kay Camille, nawawalan siya ng kontrol sa kanyang sarili. Malakas niyang ibinato ang notebook sa hidden compartment ng kanyang kotse at sinara ito. Nang sa gayon hindi na niya ito makita pa at maisip. Ilang beses na ba siyang nagpakumbaba kay Camille na paulit-ulit naman siyang nare-reject? Well, hindi lang naman itong babae sa mundo. Mabilis na minaniobra ni Sergio ang kanyang sasakyan. Paalis sa lugar na yun at pinaharurot papunta sa kumpanya. Pagdating doon ay naging busy siya sa trabaho at pansamantalang nakalimutan ang iniisip. Kinagabihan late na siyang nakauwi sa Reynosa residence dahil nag-overtime siya sa trabaho. Ito rin ang unang pagkakataon na umuwi siya mula ng ospital ang kanyang lola. Ilang araw na ang nakakaraan. Obviously, gusto niyang tahimik at maluwag na paligid kaya nga binili niyang buong gusali na yon para gawing tirahan. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, habang tinitignan niya ang buong suite, naramdaman niya na may kulang. Pinagmasdan ni Sergio ang buong suite at na-realize niya kung anong kulang ang dining table. Dati laging merong fresh na bulaklak na nilalagay dun si Camille pagka-uwi nito sa bahay. Hindi gusto ni Sergio yung bagay na yon pero hindi niya sinasabi sa babae. At dahil hindi siya nagreklamo tungkol dito, iniisip ni Camille na okay na gawin ito. Simula noon lagi siyang nagdadala ng iba't ibang mga bulaklak sa bahay na inilalagay sa florera at dinidisplay sa hapagkainan. Kung minsan isang maliit na bouquet ng red roses ang nilalagay nito, minsan ay white rose, minsan ay tulips at kung minsan naman ay sunflower. Tinungo ni Sergio ang kabilang kwarto kung saan natutulog si Camille. Pagbukas niya ng pinto ay kaagad niyang napansin na napakalinis nito na para bang walang tumira doon. Nilibot ni Sergio ang paningin sa kabuuan ng kwarto. At bawat sulok ng lugar na yun ay nagpapaalala sa kanya kay Camille. Ang kanyang pamumula kapag sinabi niyang isang bagay na malaswa. Ang kanyang pag-ungol kapag ito'y ginagamit niya at ang kanyang pakiusap kapag siya'y walang awa sa kama. Ang 57 beses na iyon ay nandito lahat sa 4 na sulok ng silid. Hindi maipaliwanag ni Sergio kung bakit bigla siyang nakaramdam ng higpit sa kanyang dibdib. Nahirapan siya huminga na parang may humaharang sa kanyang puso. Dali-daling lumabas si Sergio sa kwartong iyon at malakas na sinarang pinto na para bang mainiiwasan. At dahil sa pakiramdam niya ay ayaw niyang manatili sa bahay ng gabing iyon. Tinawag niya ang kanyang mga kaibigan at sinabi sa kanilang magkita sa Imperial Hotel. Si Victor Dorantes na eleganteng nakaupo sa tabi ni Sergio ay may hawak na wine glass. Magkakrus ang mahaba nitong binti habang kunot noong nakatingin sa kaibigan. Hindi sumipot si Kiel dahil natakot na baka gulpihin mo. Natatawang sabi ni Victor sabay lagok. Expensive whiskey sa hawak na goblet. Pero bro, kailan ka pa nagkaroon ng babae? Is she the white kitten you were with at the hospital? Usisa pa niya. Hindi kumibo si Sergio. Sa halip ay dinampot din ng basong naglalaman ng whiskey at inisang lagok yon. Ang hindi nito pagkibo ay nangangahulugang tama ang sinabi ni Victor.
What the heck? Are you serious bro? Tanong pa ni Victor na hindi makapaniwala. Well, it's over. Malamig na sagot ni Seryo sabay kuha ng kahan ng sigarilyo. Sa bulsa ng suot niyang leather jacket at nagsindi ng isa. Pumalatak naman si Victor sa narinig. But why does it seems like you're the one who got dumped, bro? Nakataas ang kilay na tanong pa ni Victor. Yun kasing unang beses niya nakita na ganong kasamang itsura ng kaibigan dahil sa babae. Walang sagot na nakuha si Victor mula kay Seryo kaya naman pinagpalagay niyang muli ng tamang kanyang hinala. Nanlaki ang mga mata ni Victor habang nakatingin sa kaibigan. Shit, no way. You really got dumped, bro? Paanong isang tulad mo na palaging hinahabol ng mga kababaihan ay itinapon? Ano sinasabi mo? Yun sa tanong ni Seryo kay Victor. Our agreement is over. Agreement? Hindi makapaniwalang sabi ni Victor sabay halakak. Sumama naman ang mukha ni Seryo dahil doon pero hindi ito pinansin ni Victor. Ang mga kababaihan ay dumikit sa iyo tulad ng mga linta. Ngunit pagdating sa babae na yon, kailangan mo ng isang kasunduan. Dagdag pa ni Victor na hindi matigil sa pagtawa. Naglapat ng mga labi ni Seryo at ang almond ng mga mata ay matalim na tumitig na tila. May malalim na iniisip. Para kay Seryo, kung hindi dahil sa agreement na iyon, baka matagal na tumakbo si Camille at nang hindi na kailangang maghintay hanggang ngayon. Nang hindi na sumagot muli si Seryo, tinignan ni Victor ang kanyang kaibigan. Huwag mo masyadong seryosohin ang bagay nito bro, para hindi malaman ni Uncle. Just take it easy, paalala ni Victor sa kaibigan. Kilalang kilala ni Victor ang daddy ni Seryo na si Uncle George. Alam niyang kung gaano to ka-old-fashioned pagdating sa mga bagay-bagay. Sa katunayan, nang malaman niya na pinilit ng kanyang lola ni Seryo na magpakasal, sumuka ang kanyang ama ng dugo sa pagkabigla. Alam niya ang tungkol dito dahil siyang nag-check sa matanda nang mangyari ito. Hindi ba recently lang nag-arrange ng blind date si Uncle George? Balita ko na love at first sight sa yung babaeng yon at nagwala pag uwi ng bahay. What did you do to her? Nangasar na tanong ni Victor sa kaharap. Wala akong ginagawa sa babaeng yon. Ninisasagot ni Seryo sabay lagok ng whiskey. Nang makitang wala ng laman ang goblet ay muli niyang sinalinan yon. It's almost done. Malamang hindi na makapaghintay si Uncle George. Wika pa ni Victor. Not in a rush. Tugon ni Seryo sabay hitit ng sigarilyo. Wait, teka nga. What does this little kitten look alike? Bakit ang isang Diyos na tulad mo ay tila yumuko sa kanya? Curious sa tanong ni Victor. Lihim na naikuyom ni Seryo ang kamao nang muling maalala si Seryo. Bakit ba napakatigas ng ulo ng babaeng yun? She was the woman my grandmother chose for me to marry. Sagot ni Seryo yung kinagulat ng kaibigan. What the heck? Hindi makapaniwalang bulalas ni Victor. Are you kidding, right? You know I never joke. Nalaglagang pa nga ni Victor sa matinding shock dahil sa nalaman. No, that's not right bro. What are you thinking? Ayaw mo ba ng annulment? Kapag nalaman to ni Uncle, mayayari ka. Of course not. Simpleng sagot naman ni Seryo. With this status, it's impossible for me not to get married again. Especially since that's what his father wants. Although hindi pa niya pinag-isipan ang bagay na yon, pero alam niyang hindi si Camille ang babaeng yun. Dahil hindi to pasok sa kahit na anong kriteria na gusto niya. Pero aminin niya man o hindi, ang tulad ni Camille na hindi compatible sa kanyang may cold at indifferent personality ay nagawa siyang magpakumbaba para lang sa gusto niyang mangyari. At habang iniisip niya ang bagay na yon, mas lalo siyang nakakaramdam ng galit. Pero ano nga bang nangyari sa inyo? How is it that, with so many women chasing you, you ended up with your young wife? Usisa pa ni Victor na hindi pa rin talaga makapaniwala sa natuklasan. Bahagya namang nakwento si Seryo ng tungkol kay Camille kung paano to niligtas ang kanyang lola, kung paano siya nito napagbintangan at kung paano siya nakiusap dito. Matapos marinig iyon ay pumalatak si Victor at umiling-iling. Hindi ko ini-expect na ganun pala katigas ang ulo ng babaeng yun. Ayaw ng kahit na ano't ang gusto lang ay tapusin ang lahat sa inyo. Wika ni Victor na hindi alam kung maniniwala sa nalaman o hindi. If I were you bro, let her do what she wants and separate in a peaceful way. She's too young and very naive. Maraming lalaki naghahabol sa kanya in the future. Kaya ibigay mo sa kanyang hinihingi niya. Hindi malaman ni Seryo kung bakit lalo siyang nakaramdam ng galit nang ma-realize na magkakaroon ng ibang lalaki si Camille sa future. Oh wait. Sabi pa ni Victor na tila may naalala. Hindi ba sa Elias Monsor na sikat na general surgeon sa ospital namin interested sa asawa mo? Nung kailan lang nakarinig ako ng chismis sa mga nurse.
May picture raw na laging tinitignan ng lalaki niya sa cellphone niya. Then, when one of the nurses tried to look at his phone, she said it was the woman who went to the hospital last time. Nang marinig ang siniwalat ni Victor patungkol kay Elias Monsur, ay biglang nagdilim ang mukha ni Sergio. Sinabi na nga ba niyang may ulterior motive ang lalaking yon, pero obviously ay hindi ito makita ng gagang si Camille. Palagi niya sinabi ng lalaki isang mabait na tao. Halos sumamba siya sa kanya tulad ng isang santo. Bantayan mong lalaking yan, utos ni Sergio sa kaibigan sa malalim na boses. Bumakas naman ang pagtataka sa gwapong mukha ni Victor. And why I do that? Kung akong tatanungin mo, good match ang dalawa. Parang kang sabi ni Victor sa kaharap. Mas lalo nagdilim ang mukha ni Sergio sa narinig at saka pinukol ng masamang tingin ng kaibigan. Masyadong malansang bibig mo. Bakit hindi ka uminom? Ni Sergio na may nakakatakot na tinig. Hindi nakakibo si Victor nang marinig yun at tinikom ng mariin ng mga labi. Pero dahil na-offend niya si Sergio ay wala siyang nagawa kundi sundin ang sinabi nito. Hindi na siya nagsalita at uminom na lang ng uminom hanggang sa lamunin ng alak ang kanyang sistema. Madaling araw na nang matapos ang inuman ng dalawa. Susuray-suray si Victor na lumabas ng Imperial Hotel. Samantalang si Sergio ay nauna nang umuwi at iniwan to. I know I offended you. That is why you forced me to drink a lot. Kapag hindi ako nakapasok sa ospital at sinabi ni Daddy i-manage kong company niya, I will blame you. Bulong ni Victor sa sarili habang papasakay na ng sariling kotse. Ilang araw na ang lumipas na puro trabaho lang ay natupag ni Sergio sa sariling kumpanya. Araw-araw sinasadya niya na nag-overtime hanggang 12 midnight. At kapag siya ay pagod, natutulog siya sa kumpanya dahil meron siyang sariling sili doon. Ayaw niyang bumalik sa Reynosa residence dahil naalala niya doon kay Camille. Pero hindi siya naniniwalang hindi niya makakalimutan ng babaeng yun. Alam niya sa una pa lang ang mga bagay na yun. Habang abala sa pagpirma ng mga dokumento para sa kumpanya, pumasok ang sekretary niya sa kanyang opisina at may inabot ng isang black folder. Mr. Reynoso, nakapaloob dyan ng mga nakuha ko information mula sa women's organization. Wika ni Alex na nakatayo na tuwid sa harap ng kanyang boss. Inihinto naman ni Sir yung ginagawa at saka kinuha ang folder at binuklat. Matapos basahin ang mga nakasaad tungkol sa women's organization, na kinabibilangan ni Camille at Lola Soledad ay biglang naalala ni Sir yung araw na yun nasabihin sa kanya ni Lola Soledad na misunderstanding lang ang lahat. Minsan na niyang inutusan si Alex na alamin ng detalye kung paano nagawang bilhin ni Camille ang mga impormasyon tungkol sa kanyang lola. At ayon nga dito, pinlano ni Camille Asuncion ang lahat upang makuha ang loob ng kanyang lola nang sa gayon ay maikasal silang dalawa. Isang picture na kasama ng dokumentong ilan dinampot ni Sergio at pinagmasdan. At ang kanyang makapal na kilay ay umarko na makita niya na ito ay larawan ng isang babae na may eksaktong parehong pangalan tulad ng Camille Asuncion. Magkapareha ang mga ito na pronunciation pero magkaibang spelling ng pangalan ng dalawa na tumutukoy na magkaibang tao ang mga ito. Ang babaeng nasa picture ay Camille Asuncion ang pangalan na kung pakikinggan ay nahahawi sa pangalan ni Camille Asuncion. That Camille Asuncion was the only one who actually bought Madame Soledad's information to get closer to the old lady. Pero dahil alam ni Madame Soledad ang motibo ng babae niyan, ay pinaalis niya ito sa organization. Dagdag pa ni Alex sa harap ng kanyang boss. Parang sumabog ang ulo ni Sergio sa mga nalaman at pakiramdam niya ay parang papel na unti-unting napupunit ang kanyang puso. You mean the real culprit is that Camille Asuncion? Nanginginig ang kamay na nililinaw ni Sergio sa kanyang sekretary. Yes, boss. I'm really sorry. Nahintakot ang sagot naman ni Alex. Lumalabas na maling-mali siya sa mga paratang niya kay Camille. Simula pa lang noong una, ito ay parang naririnig pa rin niyang tinig ni Camille sa kanyang ulo. Paulit-ulit na tinatanong sa kanya kung bakit niya ito tinatrato ng masama. Ramdam ni Sir yung paninikip ng kanyang dibdib ng mga oras na yon kaya wala sa sariling niluwagan niyang suot na necktie. Pakiramdam niya ay nabibilaukan siya at nagpahanik para sa hindi niya kilalang dahilan. Nagyuko naman ng ulo si Alex dahil alam niyang kasalanan niya ang lahat. Hindi niya ginawa ng maayos ang kanyang trabaho. Mr. Reynoso, I'm really sorry. Kasalanan kong lahat. Willing akong tanggapin ang punishment na ibibigay niyo. Buong pusong wika ni Alex. Pinukul na ng aarok na tingin ni Sir yung kanyang secretary. I will deduct 6 months of your salary. Walang awang wika niya sa sekretary. Buong puso namang tinanggap ni Alex ang parusang iyon dahil alam niyang malaking pagkakamali ang kanyang nagawa. Personal secretary pa naman siya ni Mr. Reynoso pero sablay ang kanyang naging trabaho. At upang kahit napapano gumaan ang loob ng kanyang boss sa kanya, isang bagay ang sinabi ni Alex sa kaharap. By the way, Mr. Reynoso, nagpunta po ako sa Debonair kanina at sinasadyang narinig ko si Miss Camille na naghahanap ng marerentahang apartment.
Natuklasan ko rin ng mga taong kasama niya sa boarding house ay ang kanyang kaibigan at kasintahan nito, kaya hindi maganda para kay Miss Camille na manirahan doon. Tumango naman si Sergio at bahagyang nabawasan ng nakakatakot na aura kaysa kanina. Find her a suitable house. At huwag na huwag mo ipapaalam sa kanya, mariing utos niya sa kanyang sekretary. Niligtas nito ang kanyang lola pero dahil sa katigasan ng ulo nito, ay ayaw nitong tumanggap ng kahit na ano mula sa kanya. Aside from money, he had nothing else to give to compensate her. Sandali po nag-isip si Sergio na may maalala isang bagay. Ang necklace last time na naitabi mo ba? Give it to her. And if she doesn't want to accept it, tell her to throw it away. Alright, Mr. Reynoso. Ilang araw na naghahanap ng apartment na malilipatan si Camille pero kulang naman ang kanyang naitabing pera. Kaya naisipan niyang lumapit sa isang ahente ng lupa nang sa gayon ay mas madali siyang makakuha ng maupahan at hindi na masyadong kainin ng kanyang oras. May trabaho pa rin kasi siya at sinisingit lang niyang paghahanap ng matitiran sa tuwing break time niya. Miss, meron ako nahanap na sa tingin ko ipasok sa budget mo. Pero masala ng may-ari nito. Gusto niyang malinis sa bayang titira. Gusto mong tingnan, miss? Nakangiting tanong ng ahente. Sige po, Miss Lopez. Nakangiting sagot naman ni Camille. Sinundan ni Camille ang ahente nang magpunta ito sa isang komunidad at sa unang tingin pa lang niya ay na-in-love na kaagad siya sa ganda ng paligid. Maganda ang location ng bahay at maaliwalas ang paligid. Bukod pa roon, walang ibang nangungupahan kaya solo niya to. May 2 ring kwarto at naisip niya kung makaka-recover na si George ay doon sila titira. Mahal ang renta dito, ma'am? Tanong ni Camille sa ahente. Naku, mura lang ito, miss. 3,000 lang ang upa. No deposit, no advance. Talagang gusto lang na may-ari ng bahay na itong makatulong sa naghahanap ng maupahan. Hindi makapaniwala si Camille sa narinig. Sobrang mura ng bahay at malaki pa. Hindi rin niya kailangan mag-deposit o mag-advance ng bahay. Sino kayong napakabait na may-ari ng bahay na ito? Ano ang mangyayari ngayong nalaman na ni Seryong inosente si Camille sa lahat ng mga paratang niya? Ito na ba ang simula para ipakita niya ang tunay niyang nararamdaman sa asawa? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.